Mga tol, ang Magnolia Pambansang Manok Timplados unang nagdeklara ng kanilang import para sa Commissioner's Cup. At ito nga ang kanilang napili, si Ricardo Ratliff, na dati na rin naging import ng Magnolia. Balikan natin ang naging performance nitong si Ricardo Ratliff na dala niya sa semifinals ang Magnolia. Pero pagkatapos ng kanyang stint sa PBA ay agad-agad kinuha ito ng Korea at naging naturalized player. At ilang taon din itong namalagi sa Korea at hindi na nga nakabalik sa PBA. Ngayon, ang edad nito ay 35 years old na at hindi na rin ito naglalaro sa Korea at hindi na rin siya naging naturalized player na nga at nagretiro na. Kaya naman kini-question ngayon ng mga sports guru at especially ng mga Magnolia fans kung kakayanin pa ba niya ang pakikipagtapatan sa mga bago at bataan na mga player ng PBA. Marami naman daw ang pupwedeng pagpilian dahil nga ang Commissioner's Cup ay walang height limit ang import at mas maraming import pa ang posibleng pagpilian na mas malakas, mas bata at pupwedeng makipagsabayan sa mas bata pang player ng PBA. Alalahanin natin, ilang taon itong hindi naglaro sa PBA noong 2017 pa ito. Kaya hindi na ito parehas ng kanyang performance noong naglalaro ito sa PBA dahil na rin nagkakaedad na itong si Ricardo Ratliff. Ang advantage lang nito ay meron siyang experience sa PBA. Pero nagbabago ang ihip at nagbabago ang sistema ng laruan sa PBA katulad ngayon. Running game, kaya ito ang question. Titingnan na natin ang magiging performance nitong si Ricardo Ratliff. Lipat naman tayo sa Converge Fiber Exerts. Seryoso na nga ang Converge Fiber Exerts na magpalakas matapos nga ang magandang performance nito sa Governor's Cup na kung saan muntik na nilang matalo ang San Miguel Bermen. Kaya naman ayon nga kay Idol Snow Badwa, itong si Mikey Williams ang isa sa posibleng ligawan muli ng Converge Fiber Exerts. Oo, kukunin ito ng Converge Fiber Exerts sa pamamagitan ng Tropang Giga na kung saan ang Tropang Giga pa rin ang nagmamay-ari kay Mikey Williams. Pero alam natin na hindi na talaga pipirma ito para sa Tropang Giga bagkos ititrade ito ng Tropang Giga papunta sa Converge Fiber Exerts. At ayon nga sa ulat, kayang-kayang ibigay ng Converge Fiber Exerts ang hinihingi ni Mikey Williams. Alam naman nila ang kalidad ng laro at syempre capability ni Mikey Williams, kaya kayang-kaya nila ito. Kung sakali mang magtagumpay ang Converge Fiber Exerts sa negotiation nila kay Mikey Williams, isa ng legitimate na championship contender agad ang Magnolia Pambansang Manok Timplados. Kayang-kaya nilang magpakawala ng mga future picks or bench players para lang makuha itong si Mikey Williams, kaysa naman masayang ang rights ng Tropang Giga kay Mikey Williams. Take note, hindi lang si Mikey Williams ang posibleng kunin dahil nasa 80% na rin ang negotiation na nagaganap ngayon kay Troy Rosario na isang free agent. Ibig sabihin lang, malaya si Troy Rosario na makapirma sa iba't ibang kupunan sa PBA at posible sa Converge Fiber Exerts. Tinitingnan na ang posibilidad na PBA talaga ang babagsakan nitong si Mikey, rather si Troy Rosario, at hindi na pang international. Alam natin na malaki ang offer international, pero ang tinitingnan kasi natin or ni Troy Rosario ang kanyang long-term investment na po pwede ilang taon na lang itong mamamalagi sa kanyang karera at posibleng magretiro. Kaya nasa PBA ang magiging number 1 option talaga netong si Troy Rosario, at hangad nga ng Converge Fiber Exerts na makuha ito at kayang i-offer ng Converge Fiber Exerts ang kalidad na meron itong si Troy Rosario para mapalalim ang big man rotation ng Converge Fiber Exerts. Kaya aabangan natin anytime kung ano ang magiging resulta sa mga negotiation na nagaganap kay Troy Rosario. Ano sa tingin nyo? Saan nga ba magiging destinasyon nitong si Troy Rosario?
Komento na sa babaan ng video at pag-usapan natin kung ano ang posibleng destinasyon ni Troy Rosario. Ito naman si Kate Jimenez. Marami ang nagsasabi napakalaki ng tsansa na maging superstar ito sa PBA, kanya lang hindi nabibigyan ng playing time ng San Miguel Bearmen. Ayon nga sa ulat, malaki ang posibilidad na mag-expire na ang kontrata nitong si Kate Jimenez anytime. At ayon nga sa ulat, ang interesadong kupunan na posibleng niyang magiging destinasyon ay ang Rain or Shine Elasto Painters at itong si Coach Yeng Yao. Mabibigyan talaga ito ng minuto ng Rain or Shine Elasto Painters dahil naghahanap nga si Coach Yeng Yao ng isang point guard na scorer at posibleng magpalalim sa kanyang rotation sa guard rotation. Alam natin ang kakayahan nitong si Kate Jimenez. Isa itong sa mga deadly shooter na posibleng makatulong sa lineup ng Rain or Shine Elasto Painters. Kaya aabangan natin pagkatapos ng Commissioner's Cup, mananatili pa ba ito sa San Miguel Bearmen or maghahanap na ito ng kanyang panibagong kupunan na posibleng paglaruan anytime. Lipat naman tayo sa Terra Firma Jeep matapos nga ang 6 na season nitong si John Del Cardel bilang head coach ng Terra Firma Jeep ay tuluyan ng pinakawalan at tinanggal bilang head coach ng Terra Firma Jeep. Kaya inaasahan na bago ang sistemang patatakbuhin ng Terra Firma Jeep. Ano ba ito? Totoo na nga ba itong Terra Firma Jeep? Or hanggang farm team lang ang masabing kupunan? Kaya aabangan natin kung ano bang balasahan ang magaganap anytime sa Terra Firma Jeep. Bago pa natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers kay Kagawad Katsakin Hudukusin ng Hagonoy Bulacan, Antonila Quialon, Ronald Bersbidad, Alex Mascarinas, at syempre kay Sir Yornel Belches, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, at kay Julius Roche. Marami pong salamat. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko, pakilike, pakipollow, pakishare, ganoon din po sa aking TikTok channel na Percival Monteron. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.